Buhay Lungsod ng Batangas. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Biyernes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga. Ako po ay inyong lingkod, Alvin Remo. At ngayong umaga pong ito, makakasama po natin ang head ng City Health Office dito po sa lungsod ng Batangas. Wala pong iba kundi si Dr. Rose A. Barion. Magandang umaga po, Dr. Rose. Hello Alvin, magandang umaga sa iyo at ganoon din sa lahat ng inyong taga-panood dito sa Palakat Streamline. Ayan. So, kumusta naman po kayo ngayong umagang ito? Mabuti naman Alvin at talagang diretso lang ang ating mga trabaho. Yes po. So, kung mapapansin po ng ating mga kababayan, kami po ni Doktora ay naka-color blue. Dahil po ngayon, Doktora, Yes Alvin, ngayong araw na ito ay sineselebrate natin yung ating World Mental Health Day. Nagkataon na October 10, so Yes, ngayon opo. ay pinagdiriwang natin opo, yun. actually ito po ay may memo po tayo dito sa city government na ang mga empleyado po ay magsusuot ng anything na may color blue. Yes. Ayun. Oo, kasi Alvin, yung color blue ay parang senyales yan ng hope, yung pagiging peaceful, kalmado, kaya ini-encourage nila na color blue yung ating isusuot. Ayun. So, Doktora, para naman po ma-inform po ang ating mga kababayan, sino po ba si Dr. Rose Barion? Brief description po, being the City Health Officer po of Batangas City. Okay, Alvin. Ako ay empleyado ng city government since 1990. So I have been in the service for 35 years na. And then, before naman ako maging city health officer, ay nagsimula ako bilang medical officer Yes, 1, opo. hanggang naging division chief ng medical services division, hanggang sa nakuha ko nga ang assistant city health officer, hanggang sa mapapunta ako sa position na ito. On a personal note naman, Yes. ako naman ay merong, ang aking asawa ay isang anesthesiologist, si Dr. Ramon Barion. I have 3 kids, Yes, and at opo. present ay may 4 ng apo. Aba, may apo na kay Doktora. Yes, at senior na ako, Alvin. I'm Hindi po 62 halata. years old. Opo. Naku po. Ayun. Salamat. So, siguro po, basically po, ano po yung function po ng ating City Health Office? Oo. Ang City Health Office, Alvin, pagdating kasi sa public health, Apo. lahat ng health offices is isang local government unit. Ang main role nila is that of preventive. Preventive. Oo. So, paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit? Mm. Pero yung pagkakaroon ng sakit, pumapasok din yung role ng City Health Office na nagkakaroon ng paggagamot. Apo. So, pero primarily, it has to be preventive. Tapos yung curative, promotive, and rehabilitative. Pag sinabi nating promotive, edi yung ating mga health programs, nagkakaroon tayo ng advocacy campaigns Yes, para oo. maipaalam natin sa mga tao ano yung mga programa na pwede nating ibigay sa kanila. Na kung makikita po natin, every month po, meron po tayong sinaselebrate na halimbawa ay World AIDS Day or for month. Ngayon po bang October, ano po yung sinaselebrate po natin? For the month of October, dito sa atin sa Philippines, ay itinalaga yung every second week
of October bilang National Mental Health Week. Yes, ito nga po yung Oo. pinag-usapan natin kanina. Yes, oo, nagkataon din na ngayong October 10 ay yun namang mismong World Mental Health Day. World Mental So Health. talagang binibigyang halaga ng pamahalaan yung ating pagkakaroon ng mental health advocacies kasi alam naman natin, Alvin, sa ngayon Yes po. na ang mental health ay talagang dapat nating tutukan dahil sa mga nangyayari mula sa ating mga individuals sa bawat pamayanan. Opo. And ito po ba ay may, kumbaga mauuwi kung hindi maagapan sa mga suicide, mga ganun po ba? Oo, Alvin, kasi pag sinabing nating mental health, Opo. malawak yan. Kasi Opo. baka akala ng mga tao, pag sinabing mental health, yung talagang mentally ill agad. Oo, Oo. oo. Pero gusto nating bigyang pansin na pag sinabi nating mental health is yung complete na mental health well-being ng isang individual pagdating kung papaano sila nagko-cope sa stress, Yes. kung oo. papaano nila yung mga situations. Yan, katulad ng nasabi mo kanina nga, yung mga ganitong cases of suicide and yung mga bullying na nangyayari is part na kinakailangan nating ma-address. Kasi syempre, naapektuhan din ng yung mental health ng isang individual. Dapat kasi, on how we cope yung mga situations Opo. na-encounter natin, dapat maano natin yun, matanggap natin or matugunan natin, ma-address natin sa Yes. tamang pamamaraan. Sabi nyo nga po, Mental Health Month ngayon. So, ano po yung mga programs or mga activities na inilatag po ng City Health for this month? Oo. Pagdating sa ating mental health celebration this October, meron kasi tayong mental health program talaga sa City Health Office at nagkakaroon kami ng advocacy campaign sa mga schools, Alvin. Marami ng kaming napuntahang schools, hindi lamang ngayong October, pero syempre dahil ngayon nga yung Mental Health Month, ay ating mas lalong marami tayong napuntahan ng mga schools, Kumbaga po, ang gawin naman yung pagpunta natin sa mga schools. Yes, totoo Oo. yun. Tama yun, Alvin. Talagang patuloy ang ating pagkakaroon ng mga advocacy campaigns. Hindi tayo pwedeng tumigil kasi dahil alam naman natin kung ano yung sitwasyon natin pagdating ngayon sa mental health. Yan, okay. So, aside po from these programs po, alam natin all year round, madami pong activities and programs ang City Health Office. So, pwede po bang magbanggit po kayo ng ilan? Usually po yung medyo malaki pong programs na ginagawa po natin every month within the year. Oo. So, tama ka doon kasi lahat naman ng health programs ay talagang routinely Apo. pinapatupad namin. Pero yung talagang mas malawak Apo. ay yung sa ating maternal, neonatal and child health and nutrition. Okay. Pag-aalaga yan sa mga buntis. Mm-mm. Oo, binibigyan natin sila ng prenatal care hanggang sa sila ay makapanganak and even after makapanganak sila. So talagang kinakailangan nating maalagaan. Dun sa maternal care, Alvin, ngayon kasi ang nire-require dapat merong 8 beses na prenatal care na ginagawa yung Ano po ating yun, mga every buntis. Hindi, pagdating yun sa 3 trimesters. Yes po. So dapat yun ay nahahati until for the 3 trimesters. Tapos kinakailangan para masabi natin na talagang adequate yung prenatal care, at least ay 8. Walo. Oo. beses. Oo. Tapos binibigyan natin sila ng food supplement, yung ferrous iron, ferrous sulfate with folic acid na binibigay natin sa mga Ito po ay buntis. free. Libre nating binibigay yan, Alvin. Yan ay pinapondohan ng city government. Apo. Tapos meron pa rin tayong tinatawag na National Immunization Program. Ito yung Yes. pagbabakuna sa mga bata, Apo. sa mga buntis, and even sa mga senior citizens. From 0 months po ito. Yes, Alvin. Sa pagkapanganak ng mga bata ay binabakunahan Meron na na sila agad. for BCG and hepatitis B Yes until 1 year old. And then yung ating mga sa National Tuberculosis Program. So, yan din ang isa sa ating tinututukan kasi ang objective sana natin ng buong Pilipinas ay totaling ma-eliminate ang tuberculosis, which is a big challenge for all of us. Kasi 2025 na ngayon, pero by 2030, inaasahan na sana wala na. Apo. So, we only have 5 years left, pero titignan natin kung ma-achieve yan ng Philippines. May target po tayo. May target, yes, Opo. oo. Pero doktora, matanong ko lang po, ito po pong tuberculosis ay hereditary or nakukuha po kung saan-saan? Hindi siya hereditary, Alvin. Oo, So, yung kinakailangan kasi magkaroon ng malusog na pangangatawan. Mm. So, pagka meron talagang mga risk factors na Yes po. talagang present sa isang individual, yung chances niya of having the sickness or the disease ay nandoon. So, dapat ma-maintain talaga yung pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ng isang tao. Kasi pagka lesser yung kanyang immunity, yung kanyang response sa mga pagkakasakit, doon yung chances na pwede siyang magkaroon ng hindi lang tuberculosis, Alvin, per se.
Basta kinakailangan ay meron tayong matibay na resistensya panlaban sa sakit. Ayun. Oo. So this coming December po, parang pagdiriwang ba ang tamang term? Yung World AIDS po, ano po bang usually ginagawa po natin pag ganitong month? Alvin, pagka yung World AIDS Day, sineselebrate natin yan every December. Apo. Oo. So, ang ginagawa natin, meron pa rin tayong advocacy campaign na ginagawa. Pumupunta pa rin tayo sa mga establishments or even sa mga schools para i-celebrate yung World AIDS Day. Pero Apo. the World AIDS Day per se ay special event yon na meron tayong one-day celebration, nagkakaroon tayo ng talakayan Yes. sa ating mga stakeholders para ma-address Opo. natin. Iba pa po ba yung World AIDS Candle Memorial? Yes, Opo. Alvin, yun naman ay every May na kung saan ay binibigyan natin ng halaga yung mga individuals na nasawi because of because HIV. of AIDS. Oo, so ito din, we strengthen the awareness campaign na meron talagang mga kasamahan natin na nawala dahil sa sakit na ito. Opo. Siguro po, ito ay katanungan ng mga madami, lalo yung nakaka-experience po ngayon, may tawag dito, ba yung mga AIDS, ano po matawag sa kanila? Persons living with AIDS. HIV. May cure na po ba ang AIDS sa panahon ngayon? Talaga, Alvin, sa ngayon, wala pa. Wala pa. Oo, wala pa. So, ang ginagawa lang natin is to provide the medications through our treatment hub, yung Batangas Medical Center, para at least ay malesen yung kanilang pagkakaroon ng infection. Yes, Oo, opo. pero as to total cure sa ngayon ay wala pa. Oo. Ang alam ko po yung Wagayway with the help of the City Health Office, nagko-conduct po sila nung parang yung confidential na ano tawag doon? Yung parang counseling Opo, na counseling saka po yung nagpapa-testing. testing. Oo. So partner natin sila, yung Wagayway Equality, Yes po. para dun sa ating, kasi yun ang advocacy nila they are concentrating on the program ng STI HIV AIDS. Opo. Kaya sila ay partner natin sa pagkakaroon ng mga ganoong activities. Yes po. Ayan. So, pag-usapan natin na naman, Doktora, yung about po sa services na binibigay po natin sa mga barangay. Ito po ibukod mamaya po natin pag-uusapan yung about the caravan. Pero yun po yung all year round, ano po usually mga services na dinadala po natin sa mga barangay? Oo. Alvin, kami naman sa City Health Office, yun yung talagang kami ang pumupunta sa mga Yes barangays. po. Kasi mas gusto natin na tayo na ang pumupunta sa kanila. Ito naman ay ever since ay siyang naging role ng City Health Opo. Office na kung saan merong doctor, dentist, nurse, Yes, midwife naka-assign sa bawat barangay. So yung mga services na binibigay natin, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga programs ng Opo. prenatal care, Yes. immunization, sa tuberculosis, yung mga programs natin on sa diabetes and hypertension na nagkakaroon tayo ng monitoring ng Yes po. kanilang mga blood sugar level, cholesterol level. Then meron din tayo nung sa mga nutrition Opo. dahil meron tayong kinakailangan na ma-maintain yung ating mga bata, tinitimbang yan. So yun yung ginagawa natin sa barangay. Meron din tayong tinatawag na reproductive health services. Yun namang gustong magplano ng pamilya, yung Yes. tamang pag-aagwat, yun ang mga dinadala natin sa barangay. Even with the healthy lifestyle, kasama din yan na malaking bagay na dapat nating bigyan ng pansin kasi nga marami ngayon na nagkakasakit dahil ng sakit sa puso, yung hypertensive, yung mga diabetes mellitus. So, ilan lang yan, Alvin. Actually, marami pa. Yung sa smoking cessation, isa din yan sa campaign na aming ginagawa sa barangay. And then, yung ating mga... Ito po yung mga naninigarilyo. Oo. Kasi yung sa smoking cessation, Alvin, ay meron tayong pwedeng pamamaraan sa gustong mag-quit ng smoking. Meron tayong ibinibigay sa kanila na nicotine gum na para maputol. Dati po may candy. Yun ay ngayon naman may yung gum. gum. Actually, meron din na tinatawag na nicotine patch. Pero what we have available right now is yung gum na binibigay natin dun sa mga tao na talagang may intention na mag-quit. Opo. Oo. Pero speaking of quitting smoking, yung po bang pag-vape, masasabi nating way para makakwit sa smoking? Hindi, Alvin. Hindi po. Hindi. Sa tunay nga ay mas malala mas pa. malala pa yung pwede nilang ibigay na sakit as compared with smoking. Akala nung iba Akala pag nung nag-vape iba. ka,
pangpalit pampalit sa pag-smoke. pag-smoke para at least hindi na sila mag-smoke. Yes, Hindi. opo. So yung mali yung Mali connotation po na lang ang gano'n. pagkakaintindi. Oo. So talagang hindi siya alternative para Hindi siya mag-quit alternative. Oo. para mag-quit to smoking. So yun yung dapat na malaman ng mga tao na hindi rin namin ina-advocate ang vaping. Actually, Alvin, meron tayong ordinansa. Bawal na rin po. Yes. The Ah. only time na pwede kang manigarilyo or mag-vape ay sa loob ng iyong tahanan. And sa public, hindi pwede. Hindi pwede. Ah. Once you get out of your house at doon ka Nag-vape at smoke. nag-smoke, meron tayong kaukulang penalty. May penalty. So, oo. May penalty pala. So hindi pwedeng ikaw ay makakita sa iyong sa labas ng tahanan mo kasi meron namang Yes po. ginagawa. So masasabi po ba natin yung office po natin ay talaga pong tinotolerate po natin or tawag dito yung pinagbabawalan po natin bukod sa paggamit ng Yossi, pati po itong vape ay hindi po natin tinotolerate na gamitin. Tama, Alvin, hindi talaga. So, both smoking and vaping ay talagang hindi dapat ginagawa. Ako lalo na sa mga students po. Oo. Kasi para pong nowadays po ay medyo affordable. Oo. May nabibili pong affordable sa tabi-tabi nitong vape. So akala nila nakaka-high level yung pag-vape. Yung pala hindi, mas lalo may masamang Oo. epekto po ito sa health. Oo, so yun yung talagang isa pa naming dapat pagtuunan kasi challenge talaga, Alvin. Nakikita natin yung mga kabataan. Opo. Tsaka parang ginagawa nilang, ano ba yan, parang yung para mapain, Yun na ganon, po. no? Yung mga peer Uso. pressure, yun, Oo. uso, ganon. So, Opo. join sila sa kung Oo. anong uso. Pero Yung pala hindi. lalo silang mapapasama. Oo, so dapat at an early age, mapatigil natin sila. So, Opo. yung mga campaigns na ganon dapat, ini-intensify talaga Opo. namin. Actually, alam ko po, mahal na po ang stick ng Yossi yun, pero parang kahit mo mahal, ay Go pa rin. madami pa rin nakakabilit, Yun. nakakagamit ng Yossi. Oo. So talaga kung mahirap kasi lalo na yung mga sa age na nasa 50s, maaari nagsimula pa sila during their high school Bata days. pa, Oo. oo. Kaya mahirap pigilin. Pero pwede pa naman kung gustuhin talaga nila. Opo. So aside from this, ano pa po yung mga iba nating programs na ibinababa po sa barangay? Oo. Bukod doon, meron pa rin tayo doon sa visual health na kung saan tinitignan natin yung ating mga individuals kung meron silang hirap na sa paningin nila. May katarata. Oo, may mga ganon. May visual health tayo. And oral health, yung ating mga dental health services. Yes, opo. Yan. Talagang marami rin tayong mga clients dyan. Kasi hindi lang, Alvin, pagbubunot ang ginagawa pagdating sa oral health. Meron tayong ginagawang oral prophylaxis para Ano po yung prophylaxis? yung paglilinis ng ngipin sa ating Yung mga pagpapasta pregnant. po. Wala sa ngayon, pero yung mga fluoride na Yes, application among our daycare naman, mga Mhm. pupils, yan ginagawa natin. Yun naman ay para ma-prevent na magkaroon ng caries or bungi yung ating mga Opo. bata. Saka po Oo. siguro maturuan din po yung mga bata na magsipilyo at gumamit ng toothbrush at toothpaste. Yes, Kasi po pag bata, minsan sobrang kain ng sweets, Oo. sobrang kain ng kung ano-ano, kaya bata pa lang nasisira ng ngipin. Oo, tama ka doon, Alvin. So kasama yun sa ginagawa ng ating Dental Services Division. Ayun. Oo, tapos meron din tayo sa environmental health, environmental sanitation, na kung saan ito naman ang ating mga sanidad, ang role nila is to do inspection sa Yes ating po. mga establishments, Mga kainan. mga kainan, kasi doon naman ating ini-implement yung the Code on Sanitation of the Philippines. Opo. So yun naman ang role ng ating mga sanidad na pumupunta sila, and also they do the surveillance kasi part din yung pag-inspect ng premises ng establishment, yung kalinisan, pagka merong tayong mga reported cases of dengue and any Opo. notifiable diseases, sila yung nag-check sa At dahil po barangay. dito, nagbibigay din po kayo ng parang permit sa mga tindahan Oo. na sila ay maaaring makapagtinda at makakasure ang ating mga consumers na safe Yes. yung mga lugar pong ito. Oo. Kinakailangan nilang mag-comply dahil para magkaroon sila ng health card, yung mga servers, yung mga Yes, ganon, opo. tsaka yung mga after that, yung issuance ng sanitary permit sa aming tanggapan yun, Alvin. Ayun. So mapunta naman po tayo sa Barangay Caravan. Kasi mula po nung umupo si Mayor Marvy Marino, ay ibinalik po nila yung tinatawag natin dating Barangay Action. Ngayon po ay tinatawag na Barangay Caravan. So ano naman po ang role ng City Health Office po natin dito? Dun sa Barangay Caravan, Opo. Alvin, mas tumutok kami dun sa health and wellness program. Kasi nga, ang gusto nga ni Mayor Marvy ay that of prevention. Yes po. So, kinakailangan na
makita natin doon, nagkakaroon tayo ng risk assessment. Ibig sabihin, tinitignan natin yung mga individuals na nandoon kung ano yung chances nila of having yung mga sakit tulad ng nabanggit ko kanina, yung hypertension, diabetes, and if kung meron na silang mga ganitong sakit, we do the regular monitoring doon sa kanila sa Barangay Caravan. Na doon meron tayong ECG na kinoconduct. May dala po tayong machine. Meron tayong machine na Oo. within 20 minutes for adults ay makukuha na natin ng result, Oo. na ang nagbasa ay cardiologist from Manila. So meron na tayong technology para mabigay natin kaagad yung result sa ating mga pasyente. Opo. Tapos yun yung ginagawa natin sa Barangay Caravan. Tapos yung kanina nga, meron din tayo yung ginagawa sa mga daycare children Yes na po. nag-fluoride application. And then yung ating mga sa nutrition din, nagkakaroon tayo ng information dissemination campaign for nutrition. So, yun yung mas tinututukan natin pag Barangay Caravan. Although, meron din tayong, nung kaunahan natin, we also did yung maternal care na sa buntis din. So, ito yung dalawang programs na pinaghahalinhinan Yes po. namin. Yung health and wellness at saka yung sa Maternal maternal care. care. Oo, Opo. oo. Pero usually po ba sa experience nyo, pag napunta po tayo ng mga barangay, pare-pareho po ba yung kaso na needs ng barangay or nagkakaiba pa rin po? Nagkakaiba pa rin naman, Alvin, kasi depende doon sa sitwasyon ng Opo, mga opo. barangay. May mga ano talaga na pagkakaiba. Pero minsan, pagka yung mga clustering, minsan na magkakatabi lang sila, lalo na pagdating sa environmental, minsan nagkakaroon ng kapareho. Pero ang result naman sa ating mga barangays ay iba-iba. Opo. Halimbawa, po, mga naninirahan po sa medyo parting pataas, mga pabundok, ano po usually yung mga problems po nila doon? Yung pagdating sa mga ganun, Alvin, more of halos yung mga cardiovascular Ganon din yung mga nakukuha nating mga diseases. Tapos yung iba naman, halimbawa doon sa mga lugar na yung sa klima, yung ganon na talagang ano ng sobrang climate change, init. mga Oo. respiratory illnesses naman, yung mga Opo. ganon. So, pero hindi na nagkakalayo. Yung dalawang yun ay talagang halos interchangeably ay nagkakaroon ang ating mga Opo, barangays. ayun. So kanina nga po nabanggit po natin na tayo po ay nagkakaroon ng services, dinadala po natin sa iba't ibang barangay. Yung dito po sa City Health, sino lang po yung mga clients natin na pwede pong pumunta dito? Halimbawa, babunot ng ngipin, magpa-check up. Yung, sa population area lang po ba ito or kahit po sa mga ibang barangay, pwede rin pong pumunta dito? Ang nangyayari ngayon, Alvin, kahit saan na pumupunta na sa atin. Pero intentionally talaga at first, yun Opo. talaga within the population lang. Kasi ang po pupunta. natin, Kasi oo. sumunod tayo sa nire-require ng Department of Health na kung saan ang isang rural health unit na tinatawag ay makakasakop ng 20,000 population. So ngayon, nakakomply tayo. We have 20 RHUs na meron na siyang kanya-kanyang doctor buo na yung team. Doctor, nurse, midwife, dentist, mga sanidad, nutritionist sa PAPCOM. Ito po yung sa Sa barangay, meron din ganito. Meron garing ganito. Pero yung kanilang perception na gusto nila talaga lagi dito pumunta. Oo, nasa bayan kasi. Oo, nasa bayan. Kasi yung iba nga, even the seniors, sinasabi namin sa kanila na kami po'y pumupunta sa inyong mga barangay. Hindi na ninyo kailangan pumunta sa dito. bayan. Kasi kami na po talaga ang lumalapit. At ito naman ever since, Alvin, ay talagang ginagawa na namin before. Maliban na po siguro kung emergency. Oo. Kasi ang sabi nung iba, lalo na sa ating mga seniors, ay gusto nila dito kasi nakakapasyal. Ayun na. Oo. Merong silang mga ganong gusto. Pero sa ngayon nga, sabi ko kanina, even outside the population ay pumupunta. Pero gusto ko lang sana bigyan din, Alvin, na yun nga, para hindi na sila pumunta dito kasi they will be kasi having malayo. yung time na talagang maghihintay sila dahil sa dami ng patients natin ay meron naman sa barangay. Alamin lang nila sa kanilang barangay health worker or sa midwife kung kailan ang schedule ng doktor kasi meron naman at on a weekly basis ay pumupunta sila na para matugunan yung mga medical needs or dental or whatever health services na kailangan ng ating mga constituents. And kung hindi man at talagang emergency, pwede naman silang pumunta sa ospital. At kung Diretso na po sa ospital. diretso na sa ospital kung talagang emergency na wala doon yung ating mga tauhan,
Pero ang ating mga midwives at BHWs ay nandoon naman on Meron a naman regular po lahat basis. ng barangay usually. Oo, ang mga barangays yung talagang BHWs, yung barangay health workers, Yes yung po. frontliners talaga Okay natin. po. Tapos ang ginagawa kasi nila, if they really need yung referral, ay di nire-refer naman dito sa atin Ayun. para maging maayos yung referral system. Ayun. So, yun po yung mga ilan po sa mga services na ibinibigay po ng ating City Health Office. Mamaya po sa ating pagbabalik ay ilan pa pong serbisyo tulad po halimbawa nitong ating gusaling pangkalusugan at ang mga services po na binibigay po natin sa ating mga city government employees sa pagbabalik po ng ating programang Palakat Streamline. Mabuhay lungsod ng Batangas. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! Isang libo na pong nilalagot ang anak ko! Ay, saglit mo na. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. Eh, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan mo pasyente? muna ang ating bata nga rin. Titingnan ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat. Na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang i-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna pong ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacanting na traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuha, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal.
Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Mabuhay lungsod ng Batangas. Palakat Streamline. At muli po nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline ngayong pong araw ng Biyernes at kasama pa rin po natin si Dr. Rose A. Barrion. Ayan. So kanina po napag-usapan po natin ang services na inihahatid po ng ating City Health Office. So Doktora, dito po sa may bungad ng ating City Hall, matatagpuan po natin ang tinatawag nating gusaling pangkalusugan. Ayan. So usually po, sino po yung mga kinikater nating patients dito po sa gusaling pangkalusugan? Alvin, sa ngayon ay maraming mga taga-ibang barangay ang pumupunta dito sa Gusaling Pangkalusugan. But initially, we were supposed to cater yung mga nasa poblasyon area. Kasi yung Gusaling Pangkalusugan, ang nakakasakop dyan ay yung tinatawag nating Rural Health Unit 1. Okay. So ito yung barangays 1 to 24. Pero dahil nga pumupunta din ang ating mga individuals or mga patients na taga-ibang barangay at nagsisik nga ng consultation, tinatanggap na natin sila. Pero gaya nga ng nasabi ko kanina, as much as possible, kung meron namang talagang meron. Talagang meron ba every barangay? Yes. Oo. Meron talaga na pumupuntang mga doctors, so alamin lang yung schedule. At para doon na sila magpunta at mag-seek ng consultation. Yes. Kasi para yung mas madali for them, hindi na sila para mamasahe, pupunta dito. Ayun. So dito po ba sa ating Gusaling Pangkalusugan, ilang doctors po ang standby or naka-duty na Oo. tumitingin po sa ating mga kababayan? Dahil sa present situation nga natin sa Apo. ngayon, meron tayong 5 to 6 5 to 6? doctors na nag-consult dito. Bukod pa yon doon sa Office of the Senior Citizens Affairs na merong 2 hanggang 3. Opo. Parang nung last time po na ako'y nagpunta doon, sa baba pa lamang parang may lampas 6 na. Tapos pag akyat mo sa second floor, parang meron pa rin nag-consult. Yung sa second floor kasi, Alvin, nandun yung ating social hygiene clinic. Okay. So, doon natin ginagawa yung ating program on STI, HIV, dahil yung social hygiene clinic Yes nga. po. So, merong doctor din dun sa taas na pagka nagre-release ng result, doon na natin ginagawa. Okay po. So, after po halimbawa magpo-consult po ang mga patients dito po sa mga doctors po natin na nasa Gusaling Pangkalusugan, syempre po, minsan resetahan po ng gamot. So, ito po mga resetang ito ay directly pwede po nilang dalhin sa ating butika or sa pharmacy. Yes, Alvin. Gusto ko lamang ding bigyan din ng liwanag. Apo. Kasi ang city government or even any LGU, ang pwede lang kasing bilhin ng mga gamot ay yung nakapaloob dun sa tinatawag nating Philippine National Formulary. Na yun ay itinakda ng isang batas na kung saan ang sinasabi, yun lang ang pwede mong bilhin. Pero syempre, bilang isang manggagamot, hindi naman tayo pwedeng mag-limit lamang sa kung ano ang nandito dahil para maipalibre natin. Kung kinakailangan ng isang individual ng gamot na hindi kasama dun sa formulary, na
mawala botika. dito ay talagang kinakailangan na bilhin Bilhin. ng pasyente. Pero as much as possible, basta yung nakapaloob sa formulary at available dito sa ating pharmacy, ay binibigay naman yun ng libre. Ayun. Oo. Opo. Yun yung talagang inihingi ko din naman ng pangunawa sa bawat isa na dahil sa dami ng ating mga sinisilbihan ay talagang may pagkakataon na baka hindi available agad-agad. po. So, yun gusto ko rin bigyan ng emphasis na ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi lang role ng isang local government unit. Dapat ito tayo bilang individuals, pinangangalagaan natin ang ating sarili pagdating sa kalusugan. Kumbaga po, wag natin totaling iasa. Tama ka Oo. doon. Kung Oo. meron dito, di meron. Oo, Pero pag yes. wala, syempre, kailangan na pong bilhin. Oo, at yun ang hinihingi namin ng pangunawa na Opo. talagang hindi lang naman dito yun nangyayari sa ating lungsod. Aha, Buong Pilipinas ay may ganitong sitwasyon. Opo. Pero usually po, yung mga gamot, doktora, na laging hinihingi sa ating butika ay yung losartan. Tama Oo, po yung ba? mga for maintenance, For maintenance po medicine. Oo. Ano pa ba? Rosuvastatin. Amlodipine, Amlodipine. rosuvastatin, atorvastatin, yung mga Oo. statins pang cholesterol. Oo, So, oo. yun yung talagang kinakailangang maging available nga sa atin. Pero kung ano man yung pwede naming maibigay ay di ating tawag nito, i-share natin Opo. sa ating mga patients. Yung po ba mga medicines na nakukuha nila sa mga barangay ay dito rin po nanggagaling sa atin po sa City Health? Oo. O meron pong ibang pinagkukunan ng mga barangay? Yung sa mga barangay, kasi pag bumili ang city government, ang ating pharmacy division, ng ating chief pharmacist, yan ay ina-allocate sa lahat ng mga rural health units and barangays. Yung buong 105 po? Oo. Tapos, ang mga barangays, may mga ibang mga barangays na capable na bumili ng mga gamot, di ina-augment Yung malalaking nila. barangay. Bumibili sila ng sariling pondo nila, Parang pero additional po ito. Oo, pero kinakailangan dalhin nila yon sa health center. Hindi po pwede na ang mga kung sino lamang sa barangay ang magdi-dispense or magbibigay kasi kinakailangan natin ding pangalagaan. Oo. Oo, hindi pwedeng dahil even wag nilang sabihin paracetamol lang hindi. Kinakailangan kasi din yan. May computation yan Opo. lalo na sa mga bata. So dalaga dapat at yun naman ang ipinalalagay ko at na make sure ko na ang mga barangays na bumibili ay sa health center dadalhin pa rin yung gamot. Kasi ngayon po yung kahit yung ano tawag dito, yung amoxicillin, ano nga pong tawag dito? Antibiotics, Oo. hindi mo na pwedeng bilhin sa butika na wala kang reseta. Oo, tama yun. Opo. Pero Oo. yung pong halimbawa paracetamol, kailangan pa rin po ito ng reseta? Yung paracetamol ay considered na over the counter. Over the counter. Pwede naman siyang bilhin ng Yung mga walang pangsipon, Oo. pang-ubo. Oo. Pero pag malala na po yung ubo, ibang klaseng gamot na po ang kailangan. Oo. Kinakailangan magpa-check up na ng pasyente kung talagang malala ng ubo. Dahil usually po, may antibiotic na yun eh. Oo, kasi baka mamaya may pulmonya na pala, may bronchitis. So ito po yung ginagawa kasi minsan ng ating mga kababayan, yung nagse-self-medicate. Oo. So, medyo masama po ito kasi nakarisk po yung buhay nyo dito. Oo, tsaka baka mamaya Alvin, ang gagawin nila yun at yun ang inumin nilang antibiotic. Baka dumating yung time na talagang kailangan nila yun, hindi na yung tatalab. Kasi may resistance na Speaking nga po tinatawag. nung hindi natalab, tunay po pala yun, halimbawa na naresetahan kayo ng medyo mataas na dose. So yung mga mas mababa po doon, hindi natatalab po sa inyo. Hindi naman sa ganun. Ang mangyayari, yung sinasabi kong hindi tatalab, kung halimbawa, amoxicillin ka ng amoxicillin nang hindi naman reseta ng doktor. Paano ginagawa ng vitamins? Oo, tapos pag dumating yung time na dapat pala amoxicillin ang gamot mo, magkakaroon ng resistance, so pupunta ka na doon sa mas matapang, Mas mataas na mas mataas na ng antas milligram. ng Oo. gamot or even yung ibang klase na ng gamot or antibiotic. Actually, meron po akong kakilala dati na parang yung pong Dolphinal, yung pong sa pain reliever, Oo. ginagamit niya lagi sa dumating yung panahon na hindi na siya na-effect. Yung Dolphinal, mefenamic acid Opo, yun. opo. So siguro, basta may masakit sa katawan or Inom halimbawa agad. Inom agad. So, kung halimbawa namang natotolerate yung pain, pwede namang paracetamol Oo. muna. Wag agad yung mga mefenamic. At saka, Opo. kinakailangan din nila talagang pangalagaan yung ibang organ systems para hindi naman makompromise yung health nila. Opo, ayun. At dahil po napakadaming program ng ating City Health, talaga pong tayo kinikilala. At lately lang nung nakaraang Lunes ay present nyo po kay Mayor Marvy yung latest awards po ng ating City Health Office. Balitaan nyo naman po kami, ano po ba itong mga awards na ito? Alvin,
ang ating City Health Office ay pinarangalan ng Regional Nutrition Council Opo. pagdating doon sa ating mga nutrition programs. Ano ito? Ang Batangas City ay binigyan ng recognition in terms of the local government unit with the highest number of lactation stations sa mga schools, sa learning institutions, at saka sa mga workplaces. So, Para pong restaurants meron din. oo, Oo po. kasama din yun. So, generalize na nila kasi ngayon as workplaces kasi dati very specific sila. Opo. Pero ngayon, tayo yung nakakuha ng ganong recognition na sabi ko nga nung Monday na talagang binibigyan natin ng halaga yung breastfeeding. Kasi yun yung talagang kinakailangan sa ating mga mothers na nanganak. Ang kanilang mga babies, yung tinatawag nating munang exclusive breastfeeding na Yes hanggang po. 6 months, walang gamot, walang tubig, walang Gatas vitamins. lang ng ina. Gatas lang ng ina. So, ito yung binigay nila sa atin na recognition na ating napuntahan yung mga schools, yung mga establishments para sila mag-develop ng lactation station at i-promote yung breastfeeding. Ayun. So, tayo ay meron din namang ginagawa na mga ganitong programs, kaya na-recognize tayo. At yan ay validated. Pinuntahan talaga tayo ng region para kanilang i-check kung hindi naman kasi pwedeng numbers lang isasubmit. Oo, kailangan makita ng personal. Binalidate talaga nila yan. So, nakita naman nila. And the other one is yung tinatawag nating green banner. Yung green banner, yun yung parang pinaka-major na Opo. na recognition pagdating sa nutrition na kung saan sa patatlong taon for 3 consecutive years nakuha natin yon, na-maintain natin yon. And hopefully sa susunod na mga taon ay ma-maintain pa rin natin yung Yes, green opo. banner. And sabi ko nga baka meron pang mas mataas doon sa green banner ay yun yung ating sana ay ma-achieve din. Opo. And pagdating naman sa surveillance, ang ating City Epidemiology and Surveillance Unit ay nabigyan din ng recognition. Anong ginagawa ng surveillance unit? Sila kasi yung very active lalo na nung pandemic. Kasi sila yung nagtitingin at nagmo-monitor ng ating mga notifiable na mga sakit. Halimbawa, yung mga dengue, Opo. yung mga nagkakaroon ng food poisoning, chikungunya, lahat yan ng notifiable diseases, kanila yan at na-recognize din ng region na tayo ay very functional. Yes. Talagang nagtatrabaho yung ating surveillance unit kaya nabigyan Opo. ng recognition. And dun sa ating kasamahan na si Lex Miller Damian, Yes, opo. nanalo siya ng first place regional level Nang ano po pagdating ito, sa poster presentation. Ah. Ano yung sabihin ng poster presentation? Ang ginawa niyang case, yung isang MPOX case na hindi naman sa atin. Yun is from another LGU. Nagkataon na umuwi lang yung patient dito sa atin. Inalagaan ng Batangas City. So, yun yung kaniyang present. And na-defend niya sa panel of judges kung ano yung nakalagay dun sa kanyang poster. Okay. So, binigyan siya ng recognition at first place siya, Opo. regional level. Opo, ayun. So alam po natin, bukod po dito, marami pa po tayong awards. So ito lang po yung medyo recent na awards. And sana po mas madami pang awards Hopefully, ang Alvin. matanggap po ng ating City Health Office. And actually po, lahat po ng departamento ng city government ay talaga pong lagi nilang po nag-uuwi ng awards. Ayan. So hopefully po by the end of the year ay may matanggap po tayong awards. Ayun. Sana nga. Apo, so ma'am, pag po ganitong nakakatanggap po tayo ng awards, ano po yung nafe-feel niyo as the head of the City Health Office? Very proud ako, Alvin, na nabibigyan tayo ng ganitong recognition. Yes Kasi napapakita lang natin na lahat ng ating efforts, lahat ng ating mga ginagawang programa ay nabibigyan ng pansin. Pero hindi naman tayo gumagawa nito para mabigyan ng award. Kasi Opo. it's our basic service, our mandate na Yes. magbigay ng serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Pero bilang head ng City Health Office, ay ako'y natutuwa at nagpapasalamat dahil ako naman ay taga-guide lamang Yes, opo. doon sa ating mga empleyado ng Employees. City Health Office. Dinedirect ko lang kung saan yung pwede tayong pumunta, ano pa yung pwede nating i-improve. Pero talagang sila, yung ating mga frontliners, sila talaga yung nagtatrabaho para maibigay itong mga ganitong recognition para ma-accomplish yung mga targets natin. Apo. So, ako'y natutuwa at nagagalak at nagiging minsan emotional dahil pag minsan yung talagang actual na kami na ayun nakaka-receive, ay iba talaga yung pakiramdam at natutuwa Ayun. and very proud. Okay, so napapag-usapan na po natin, Doktor, ang mga employees. So bukod po sa ating mga kababayan na napunta po dito sa ating City Health Office, sa ating clinic, meron din privilege ang ating mga city government employees na magpa-check up po dito sa ating
clinic sa gusaling pangkalusugan, although meron po tayong required or prescribed time para po sa kanila. Bukod po dito sa mga ginagawa nating check-up sa mga government employees, alam po natin, meron din po tayong annual yung pagbabakuna. Ito po ba'y ongoing pa rin? Kailan po ang sunod? Tama ka doon. So, ang mga employees talaga ay pwede naman pumunta kasi ito naman nga ay nandito lang within the premises ng Yes City po. Hall. So, pwede silang magpa-check up dito. Yung binibigay nating flu vaccine Yes. ay naibigay natin this year noong January. Oo. So, sa susunod na taon na January na po uli. depende yun, Alvin, doon sa ating darating na available na vaccines. Kasi nagkaroon ng shortage actually, hindi lamang from the manufacturer itself ng flu vaccines. Kaya medyo nagkaroon ng mga ibang mga changes. Pero hopefully by next year ay maging sapat na yung vaccines na darating sa atin para Yes po. mabigyan lahat ang mga employees. Kasi Opo. annual naman ng ginagawa natin. Opo, saka isa po ito sa mga privileges na binibigay sa atin ni Mayor Marvy, saka po ni Congresswoman Beverly di makuha para po sa mga employees natin. Ayun. So, bago po matapos ang 2025, yung mga nakalatag pa po ba tayo mga programs or projects para po sa ating mga kababayan sa lungsod? Oo. Bali sa ngayon, Alvin, ay patuloy lang namin ini-implement yung ating mga programs. Pero ang goal namin before matapos ang 2025 ay sana ay yung target namin na mapa-accredit yung ibang rural health units para maging isang yakap provider under ng PhilHealth. So ito ngayon yung bagong program na sinasagawa rin natin ngayon, Alvin, even for our employees Yes, na opo. nagkaroon ng orientation, na pwede sila magpa-register sa City Health Office as kami ang provider kung ang City Okay. Health Office ang pipiliin. So, ito yung tina-target namin na magkaroon Yes ng additional accreditation for the YAKAP program before matapos ang 2025. Ayun. So, bago po matapos ang ating program, Doktora, your message for our kababayan at syempre po yung mga kasamahan po natin sa City Health Office. So, first of all, maraming salamat, Alvin, sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na makasama mo sa programang ito para ilahad yung mga health programs natin. Gusto ko po lamang ipaalam sa ating mga kababayan, ang City Health Office po ay handang magbigay ng lahat ng health services sa abot po ng aming makakaya. Kami naman po ay laging handa para tumugon sa inyong pangangailangan and alamin lamang po ninyo sa inyong mga respective barangay health workers, sa inyong mga midwives, yung pong mga schedule ng ating mga doctors, dentists, nurses, midwives, and other health workers para po matugunan ang inyong pangangailangan. Kasi po, mas gusto po namin na talaga and very routinely naman na ginagawa na po namin ito ng matagal ng panahon na kami po ang pumupunta sa inyong mga barangays upang kayo po ay pangalagaan ng kalusugan para po tayo ay magkaroon ng isang malusog na pamayanan. And humihingi rin po ako ng pangunawa sa bawat isa na kung hindi man po agad-agad namin matugunan ang mga serbisyong pangangailangan, sana po ibigyan po kami ng pagkakataon na matugunan po ito sa ibang pamamaraan para magkaroon po tayo ng pagtutulungan. Hindi po kaya ng city government lamang ang pagkakaroon ng isang malusog na pamayanan. Kinakailangan po ito ay may partnership with the private sector, with the civic society organizations na kung saan pwede po natin silang makatulong, ang national government agencies. And sabi ko nga po kanina, even us, individuals, kinakailangan pong tayo rin po ay may pamamaraan para pangalagaan po ang ating kalusugan. Kasi dapat po ay tulong-tulong tayo, nagkakaisa, para po maging healthy nga po ang lungsod ng Batangas dahil yun po ang gusto namin, magkaroon ng isang malusog na pamayanan. And of course, ang akin pong taus-pusong pasasalamat sa atin pong local chief executive, kay Mayor Marvy Marino, and kay Congresswoman Beverly Rose A. Di Macuja, sa walang sawa po nilang suporta sa lahat po ng health programs. Dahil po nila, kaya po naibibigay natin po ang mga programang ganito dahil pinahahalagahan po nila ang kalusugan ng mamamayan ng lungsod ng Batangas at binibigyan po nila ng priority ang pagdating po sa health program. So maraming salamat po sa inyo, Mayor Marvy and Congresswoman Beverly, sa all-out support po ninyo sa City Health Office sa pag-implement ng health programs. Ayan. So maraming salamat po, Doktora, sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin po dito po sa Palakat Streamline. Baka meron pa po kayong mga gustong bating personal na
nanonood po sa atin ngayon. Para po natin, sinasagawa po ang Barangay Caravan ngayon. Diyan po sa Barangay San Pedro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Yes, magandang umaga po sa mga kasamahan kong naglilingkod sa Barangay Caravan and even all the employees of the City Health Office, ang masisipag po at magigiting na empleyado ng City Health Office, lahat po yan. And also to our volunteer health workers, ang BHWs, BNS, BSPOs na lagi po nating katulong. And of course, Alvin, I'll take this opportunity po, to sige greet po. you ang inyong Opo. program. A happy 5th anniversary. Salamat po, Doktora. Oo, Ayan. and Godspeed sa inyong lahat. Salamat po. Ayun. So muli po, maraming salamat po sa pagantabay niyo po sa amin ngayong umagang ito dito po sa aming programang Palakat Streamline. Sa susunod na Biyernes po, makakasama po natin si Honorable Randy Plata Bagsit, ang Pangulo po ng ABACA at ng ABDRMO dito po sa lungsod ng Batangas. Muli, Doktora, sobrang salamat, maraming salamat po sa inyo. At syempre po, ugaliin pong manood ng Palakat Streamline tuwing Biyernes sa ganap ni Kasyam hanggang 10 ng umaga. Dito po sa Palakat FB page. Ako po inyong lingkod, Alvin Remo at Doktora, sabay-sabay nating pangitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Salamat po. Thank you, Alvin. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.